Ako si Elena, isang biyuda, isang ina. At sa loob ng 3 buwan, pakiramdam ko, isa na lang akong anino sa sarili kong pamamahay. Ang araw na iyon, akala ko, isa lang ordinaryong Martes. Ang araw kung kailan ko dapat haharapin ang mga papeles para sa manang iniwan ng aking yumaong asawa, si Ricardo. Ang aking kabiyak sa loob ng 42 taon. Pero hindi ko alam na iyon pala ang araw kung kailan susubukin ang lahat ng aking pagkatao. Hindi ng mga dayuhan, hindi ng mga kaaway, kundi ng sarili kong pamilya. Bago ko pa man nalaman ang buong katotohanan sa opisina ng abogado, matagal na pala nilang sinimulan ang kanilang plano. Ang pinakamasakit na bahagi, hindi ito nagsimula sa pera. Nagsimula ito sa pagyurak sa aking pagkatao, sa aking dangal, sa aking pag-iisip. May isang gabi, malinaw pa sa aking alaala, nagkaroon kami ng munting salusalo sa bahay. Nandoon ang aking anak na si Marco at ang manugang kong si Isabel. May mga bisita silang kasamahan sa negosyo. Pinaghanda ko sila ng paborito nilang pagkain, tulad ng dati. Bilang isang ina, iyon ang aking kaligayahan. Habang nag-uusap sila sa sala, may tinanong ang isa sa mga bisita, "Nasaan po ang banyo?" Bago pa ako makasagot, narinig ko ang boses ng aking manugang si Isabel. Malamig, tila walang pakialam. Itanong niyo na lang po kay nanay, sabi niya. Siya po ang nakakaalam ng lahat ng sulok ng bahay na ito, parang kasambahay lang. Isang sandaling katahimikan. Ang mga salitang iyon, parang sinaksak ako ng paulit-ulit, sa sarili kong pamamahay, sa harap ng mga estranghero. Ang tingin na ibinigay sa akin ng mga bisita, puno ng awa, at iyon ang mas masakit, ang hiya. Ang hiya na naramdaman ko sa sandaling iyon, halos ikamatay ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng nagsalita noon ay ang babaeng tinuring kong tunay na anak. Ang babaeng ipinagkatiwala sa akin ng sarili kong dugot laman. At doon ko napagtanto. Para sa kanila, hindi na ako ang ilaw ng tahanan. Isa na lang akong muwebles. Isang kasangkapan. Isang matandang kailangan na lang alagaan. O, tanggalin sa eksena. Iyon pala ay simula pa lamang. Ang pagtawag sa akin na parang kasambahay ay isang pagsubok lamang. May mas malalim, mas masakit at mas karumaldumal silang plano. Isang plano na hindi lang layuning kunin ang aming yaman, kundi pati na rin ang aking pangalan. At ang huling alaala ng aking asawa. Sa loob ng mahigit 40 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Si Ricardo ang nagsikap sa labas, at ako naman ang nagsiguro na mayroon siyang payapang tahanang uuwian. Bawat sentimo ng aming ipon, ako ang nagbudget. Bawat sulok ng bahay na ito, ako ang nag-alaga. Ang kinabukasan ng aming nag-iisang anak na si Marco, pinagsumikapan naming dalawa. Nang ipakilala ni Marco si Isabel, tinanggap ko siya ng buong puso, walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang saya sa mga mata ng aking anak, at iyon ay sapat na para sa akin. Ang kanilang kasal, ang pagbili ng kanilang unang bahay. Halos lahat, kami ni Ricardo ang sumalo. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Ganoon naman tayong mga magulang, hindi ba? Ang kaligayahan ng ating mga anak ay kaligayahan na rin natin. Ngunit tila, ang lahat ng iyon ay walang halaga. Habang nabubuhay si Ricardo, sila ay magalang. Ngumingiti, pero sa likod ng mga ngiting iyon, mayroon palang pagkalkula. Nang magkasakit si Ricardo, doon ko unang naramdaman ang pagbabago. Naramdaman kong nag-iisa ako, kahit na napapaligiran ng pamilya. Nagsimula ang maliliit na komento ni Isabel. Nay, sigurado po ba kayong naisara ninyo ang kalan? Kahit nakaluluto ko lang. Nay, hindi niyo po ba naaalala? Napag-usapan na po natin yan kahapon, kahit na sigurado akong hindi. Mga maliliit na lason, paunti-unti. Sinisira ang aking tiwala sa sarili kong isip. At ang anak ko, si Marco, naniwala siya. Paano nga naman hindi? Ang asawa niya ay perpekto sa kanyang paningin. Isang anghel na nag-aalala lamang para sa kanyang matanda ng ina. Walang pakialam, iyon ang naramdaman ko. Walang pakialam sa aking mga tao ng serbisyo. Walang utang na loob sa lahat ng aming sakripisyo. Para sa kanila,
Ako ay isang problema na kailangang solusyonan. Isang hadlang sa kayamanang malapit na nilang makuha. Akala nila ang pagpanaw ni Ricardo ay ang hudyat na maaari na nila akong isantabi. Habang nagmamaneho ako papunta sa opisina ng abogado, ang puso ko ay puno ng kalungkutan at kaba. Iniisip ko ang aking Ricardo, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga bilin, at sa gitna ng aking pagluluksa, may isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas. Isang bagay na hindi nila alam. Akala nila, ako ay isang matandang byuda lamang. Isang babaeng madaling maloko dahil sa kalungkutan. Isang babaeng ulyanin na pipirma na lang sa kahit anong papel na ilagay sa kanyang harapan. Akala nila, ako ang kanilang piyon sa larong ito. Pero hindi nila alam na sa loob ng aking pitaka, hindi lang pera at dokumento ang dala ko. Dala ko ang alaala at ang tiwala ng aking asawa. Hindi nila alam na bago pumanaw si Ricardo, mayroon kaming huling pinag-usapan. Isang pangako, isang lihim. Ang aming lihim na yaman ay hindi lang ang mahigit 100 milyong piso sa bangko. Hindi. Ang tunay na yaman na iniwan niya sa akin ay ang katotohanan. Ang totoong testamento na nakatago sa isang ligtas na lugar. Isang testamento na malinaw na nagsasabing ang lahat ay ipinagkakatiwala sa akin. Sa akin lamang. Walang binago, walang kinuha. Sila ay naghanda ng isang bitag para sa isang tupa. Ngunit hindi nila alam na ang tupang pinaplano nilang katayin ay may hawak na alas. Ang kanilang trump card ay mga kasinungalingan. Ang aking alas ay ang katotohanan. Ang abang lola na gusto nilang itapon palabas ng sarili niyang bahay? Ang matandang tinawag nilang kasambahay? Siya pala ay magiging isang mangangaso. Hindi ito tungkol sa pera. Ang pera ay papel lamang, nauubos, ninanakaw. Pero may isang bagay na hindi nila makukuha sa akin. Ang aking dangal. Ang dangal na binuo namin ni Ricardo sa loob ng 42 taon. Ang dangal ng aming pangalan, iyon ang kanilang dinungisan, iyon ang kanilang tinapakan, at iyon ang babawiin ko. Ang kwentong ito ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng katarungan. Ito ay isang aral, isang leksyon na ibibigay ko sa kanila. Isang leksyon tungkol sa paggalang, sa utang na loob, at sa pagmamahal na walang kondisyon. Gusto nila akong patahimikin. Gusto nilang burahin ang aking boses. Ngayon, maririnig nila ang sigaw ng isang ina, isang asawa. Isang babaeng lumalaban hindi lang para sa kanyang mana, kundi para sa kanyang karangalan. Hindi ako mananahimik. Sundan ninyo ang aking kwento at malalaman ninyo kung paano ko hinarap ang ahas sa loob ng aking sariling tahanan. Kung paano ko ginamit ang kanilang sariling lason laban sa kanila. At habang sinusundan ninyo, nais kong marinig ang inyong boses. Kwentuhan nyo naman ako. Naranasan nyo na bang maramdamang estranghero sa sarili ninyong pamamahay? Naranasan nyo na bang maliitin ang mga taong pinag-alayan nyo ng inyong buhay? Pakilike at share ang video na ito para marinig din ng iba ang ating mga boses. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba, sabihin nyo sa akin, saan po kayo nanonood? Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang nararating ng kwento ng isang simpleng lola na muling natutong lumaban. Ang biyahe papuntang Makati ay parang isang panaginip, malabo at mabagal. Bawat ilaw trapiko na humihinto sa akin ay parang isang pagkakataon para umatras, para bumalik na lang sa bahay at magkulong sa kwarto. Ngunit may isang puwersang humihila sa akin pasulong, ang alaala ni Ricardo. Ang pangako kong aalagaan ang lahat ng aming pinaghirapan. Pagpasok ko sa gusali ng Dela Cruz and Associates, agad kong naramdaman ang lamig. Hindi ang lamig ng aircon, kundi ang lamig ng lugar mismo. Ang paradahan sa basement ay halos walang laman. Ang mga konkretong haligi ay tila mga higanting bantay na nakamasid sa bawat galaw ko. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang dahan-dahan kong paglakad at ang malakas na kabog ng aking dibdib. Bakit ako kinakabahan ng ganito? Ito ay dapat isang simpleng pagpirma lamang ng mga dokumento. Isang formalidad. Ipinarko ang aming lumang sasakyan sa isang pwesto, malayo sa iilang magagarang kotse na nandoon.
Habang pinapatay ko ang makina, ang katahimikan ay naging nakabibingi. Napatingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa manibela. Nanginginig? Bakit? Dahil ba sa kalungkutan? O dahil may nararamdaman ang aking kaluluwa na isang panganib na paparating? Kinuha ko ang aking bag at ang folder na puno ng mga dokumento. Huminga ako ng malalim, sinubukang pakalmahin ang aking sarili. Kaya mo to, Elena, bulong ko sa sarili ko, para ito kay Ricardo. Nagsimula akong maglakad patungo sa elevator, ang bawat hakbang ay tila napakabigat. Ang pakiramdam na may nakamasid sa akin ay hindi nawawala. Lumingon-lingon ako. Wala namang tao, mga anino lang na likha ng mahinang ilaw. Siguro guni-guni ko lang ito. Epekto ng kalungkutan at stress. Nang malapit na ako sa pinto ng elevator, doon ko narinig ang isang boses. Isang boses na magaspang at mahina. Ale, sandali po. Natigilan ako. Ang puso ko'y biglang kumabog ng mas mabilis. Lumingon ako at sa likod ng isang malaking poste, isang anino ang unti-unting lumabas. Isang lalaki. Mga nasa 50 anyos siguro ang edad niya. Ang kanyang damit ay lumana, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hirap ng buhay sa lansangan. Ang una kong naisip ay ang mga babala ni Ricardo. Huwag kang mag-isang maglalakad sa mga ganitong lugar, Elena. Maging maingat ka palagi. Akmang tatalikod na ako at bibilisan ang paglakad. Ngunit may pumigil sa akin. Hindi ang kanyang mga salita, kundi ang kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang itsura, ang kanyang mga mata ay hindi nananakot. Walang galit, walang masamang balak. Ang nakita ko ay pag-aalala. Isang matinding pag-aalala na tila may dala siyang isang napakabigat na pasanin. Pasensya na po sa abala, sabi niya, na natili sa isang magalang na distansya. Kailangan ko lang pong may sabihin sa inyo na importante. Ang aking takot ay napalitan ng pagtataka. Paano niya ako nakilala? Sino ka? Tanong ko. Habang ang kamay ko ay dahan-dahang kinakapa ang telepono sa loob ng aking bag. Kayo po si Ginang Elena Santos, hindi po ba? Pagpapatuloy niya. Ang byuda ni Hinoong Ricardo Santos? Isang malaking tanong ang pumasok sa isip ko. Paano? Paano nalaman ng isang estranghero, isang taong lansangan, ang aking buong pangalan? At ang tungkol kay Ricardo? Hindi kita kilala, sabi ko. Sinisikap na maging matatag ang aking boses. Umalis ka na. Ale, pakiusap po, pagmamakaawa niya. Alam ko pong kahina-hinala ito. Pero, nagtrabaho po ako sa De La Cruz and Associates sa 15 palapag. Tinanggal po ako 3 linggo na ang nakalipas. Natigilan ako. De La Cruz and Associates, ang opisina ng abogadong pupuntahan ko. Ang law firm na pinagkakatiwalaan ni Ricardo sa loob ng maraming taon. Bago po nila ako tanggalin, sabi niya. At lumingon-lingon na tila may hinahanap. May mga narinig po ako. Mga bagay na hindi ko dapat narinig. Tungkol po sa testamento ng asawa ninyo. Ang salitang testamento ay tumusok sa aking puso. Ang manugang ninyo po, si Isabel. Sa pagbanggit niya ng pangalan ni Isabel, nanlamig ang buong katawan ko. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa aking dibdib. Siya po, madalas po siyang pumupunta sa opisina nitong mga nakaraang linggo. May mga kausap siyang abogado. May mga dokumento siyang pinahanda. Anong pinagsasabi mo? Nanginginig kong tanong. Ang isip ko ay ayaw tanggapin ang kanyang mga sinasabi. Si Isabel? Ang aking manugang? Ang babaeng parang anghel kong ngumiti? Ale, hindi ko po ito mapapatunayan ngayon, pero sa tingin ko po, binabago nila ang huling habilin ng asawa ninyo. Ang bawat salita niya ay parang isang dagok. Sinasabi niya sa mga tao na hindi na raw po kayo nasa tamang pag-iisip, na ulyanin na raw po kayo. May dala-dala siyang mga medical record, mga testimonya, na nagsasabing kayo raw ay nagiging malilimutin at tuliro. Hindi, imposible. Isang malaking kasinungalingan. Wala akong sakit, halos pasigaw kong sabi. Nasa tamang pag-iisip ako. Alam ko po, Ale. Alam na alam ko po, malumanay niyang sabi. Kaya po ako nag-aabang dito. Umaasa po akong maabutan kayo bago ang pulong. Ang totoo po niyan, hindi nila inaasahan ang pagdating ninyo ngayon. Sinabi po ni Isabel kay Attorney De La Cruz na baka makalimutan ninyo ang appointment. Ang galit,
Isang matinding galit ang biglang umakyat sa aking ulo. Tinabunan ng aking takot. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha nilang lahat. Mayroon pa po, sabi ng lalaki. Ang pangalan niya raw ay Lito. Pinepek niya ang mga dokumento para palabasin na gusto ng asawa ninyo na baguhin ang testamento bago siya pumanaw. May mga peking medical report na nagsasabing si Hinoong Ricardo mismo raw ang nag-aalala sa kakayahan ninyong humawak ng pera. Pakiramdam ko ay malulunod ako sa lahat ng impormasyon. Bakit? Bakit niya ito sinasabi sa akin? Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko, pinag-aaralan ang bawat linya sa kanyang mukha. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil mabait po sa akin ang asawa ninyo, Ale. Tuwing pumupunta siya sa opisina, lagi niya akong kinakamusta. At mali po ang ginagawa nila. Wala man po akong marami, pero may konsensya pa rin ako. Tiningnan ko ang estrangherong ito, isang taong palaboy na isinusugal ang anumang natitira sa kanya para bigyan ako ng babala. Mayroon silang side business sa opisina, sabi niya. Tinutulungan daw nila ang mga kliyente na manipulahin ang mga mana kapalit ng malaking bayad. At ang aking manugang ay nagbabayad daw sa kanila ng napakalaki. Ang tunog ng elevator ay umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Ale, kailangan niyo pong mag-ingat sa loob, huling sabi ni Lito. Huwag po kayong pipirma ng kahit ano nang hindi binabasa ng maigi. Huwag po kayong magpapadala sa kanila. At tulad ng isang anino, muli siyang nagtago sa pagitan ng mga sasakyan at naglaho. Naiwan akong nakatayo doon. Tulala. Gulong-gulo ang isip. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka baliw lang ang lalaking iyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isang boses na nagsasabi siya ng totoo. Naalala ko si Isabel. Ang mga maliliit na bagay. Ang mga pabulong niyang usapan kay Marco kapag pumapasok ako sa kwarto. Ang biglaang pag-iiba niya ng usapan. Ang mga tingin niyang puno ng inis kapag nagkukuwento ako tungkol sa aming buhay ni Ricardo. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ko ang buton ng elevator. Pagpasok ko, sa huling pagkakataon, nakita ko si Lito na nakamasid mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Habang paakyat ang elevator, alam kong hindi na ito isang simpleng pulong. Ito ay isang digmaan. At papasok ako sa teritoryo ng kalaban, ng mag-isa. Ang pag-akyat ng elevator papunta sa ika-15 palapag ay parang walang katapusan. Bawat numerong umiilaw ay tila isang babala. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa makintab na pinto ng elevator. Ang babaeng nakatingin pabalik ay mukhang pagod. Ang mga mata ay namumugto pa rin sa pagluluksa. Ngunit sa likod ng kalungkutan, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na dala ng galit at ng babala ni Lito. Hindi na ako ang malungkot na byuda lamang. Ako ngayon ay isang inang kailangang protektahan ang pamana ng kanyang asawa. Bumukas ang pinto ng elevator at bumungad sa akin ang isang marangyang reception area. Ang sahig na gawa sa marmol, ang mga mamahaling muebles na yari sa mahogany, ang mga painting sa dingding. Lahat ng ito na dating nagpapahanga sa akin ay tila isa na ngayong panloloko. Isang magandang patibong, isang entablado na inihanda para sa isang trahedya. Ginang Santos, bati sa akin ng receptionist na may isang ensayadong ngiti. Hinihintay na po kayo sa conference room A. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ang tunog ng aking takong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Napansin kong halos lahat ng pinto ng mga opisina ay sarado. May mga mahihinang boses akong naririnig mula sa loob, mga pabulong na usapan na tila ayaw iparinig sa labas. Ang buong lugar ay may kakaibang bigat. Huminto ako sa tapat ng pinto ng conference room A. Ang kamay ko ay nanginginig habang hinahawakan ko ang malamig na hawakan na gawa sa tanso. Sa salamin ng pinto, nakita ko ang mga anino ng mga taong nakaupo sa loob. Ilan sila? 4? 5? At isa sa kanila, kilalang-kilala ko ang hubog ng kanyang katawan, ang maliit niyang pangangatawan, ang kanyang buhok, si Isabel. Huminga ako ng malalim, pinuno ng hangin ang aking mga baga. Inipon ko ang lahat ng lakas na natitira sa akin, at binuksan ko ang pinto.
Ang silid ay eksakto sa inaasahan ko. Nakakatakot. Isang mahabang mesa ang nasa gitna. Sa kabilang dulo, nakaupo ang 3 lalaking nakamamahaling Amerikana. Sila ang mga abogado. At sa kabilang panig, nag-iisa si Isabel. Pagpasok ko, lahat sila ay napatingin sa akin. Ngunit ang mga mata ko ay nakatuon lamang kay Isabel. Sa isang iglap, bago niya muling naisuot ang kanyang maskara ng kabaitan, may nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Gulat at takot. Nawala rin ito kaagad na halos inisip kong imahinasyon ko lang. At pagkatapos, ngumiti siya. Ang parehong matamis na ngiti na ibinibigay niya sa akin sa loob ng 8 taon. Ay nanay, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring sorpresa. Akala ko po hindi na kayo darating. Ang mga salitang iyon, ang paraan ng pagkakasabi niya, ay isang kumpirmasyon. Tama si Lito. Tama ang lahat ng sinabi niya. Hindi niya ako inaasahan. Magandang hapon, Isabel, sagot ko. Sinisikap kong panatilihing kalmado ang aking boses sa kabila ng unos sa aking kalooban. Siyempre narito ako. Ito ay tungkol sa mana ng aking asawa. Ang nangungunang abogado, isang payat na lalaki na may kulay pilak na buhok at malalamig na mga mata, ay itinuro ang isang bakanteng upuan. Ginang Santos, maupo po kayo. Mayroon po kaming ilang dokumento na nangangailangan ng inyong pirma ngayong araw. Habang umuupo ako, napansin kong hindi mapakali si Isabel. Pinaglalaruan niya ang kanyang singsing sa kasal, paulit-uli na iniikot ito sa kanyang daliri. Hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Inilapag ko ang aking bag sa mesa. Isang kilos na nagpapahiwatig na hindi ako basta-basta susunod. Bago tayo magsimula, sabi ko, ang aking boses ay mas matatag na ngayon. Nais kong maintindihan ng eksakto kung ano ang mga pag-uusapan natin ngayon. Maraming beses naming pinag-usapan ng aking asawa ang kanyang huling habilin. Pamilyar ako sa kanyang mga nais. Nagkatinginan ang mga abogado. Isang mabilis na sulyap na puno ng kahulugan. Ginang Santos, sabi ng pangunahing abogado, nagkaroon po ng ilang mga pagbabago kamakailan. Ang inyong asawa po ay gumawa ng ilang amyenda sa kanyang testamento bago siya pumanaw na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa... Teka, mariin kong sabi, na kahit ako ay nagulat sa sarili kong katatagan. Anong klaseng pag-aalala? Sa wakas, tumingin sa akin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na may ekspresyon ng kunwaring pag-aalala. Nanay, nag-aalala po si Tatay Ricardo sa inyong kalusugan. Nabanggit niya po ang ilang mga insidente kung saan tila nalilito na raw po kayo at nakakalimot. Ang mga salita niya ay parang isang malakas na sampal. Mga insidente? Anong mga insidente? Isa sa mga abogado ang nag-usod ng isang folder sa ibabaw ng mesa patungo sa akin. Ginang Santos, mayroon po kaming dokumentasyon ng ilang pagkakataon kung saan napansin ng mga miyembro ng pamilya ang ilang nakakabahalang pag-uugali. Mga problema sa memorya, pagkalito sa mga petsa at pangalan, hirap sa pamamahala ng pananalapi ng tahanan. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang folder. Sa loob, nakita ko ang mga papeles na mukhang mga medical report, mga nakasulat na salaysay. May mga litrato pa. Nanigas ako nang makilala ko ang sulat kamay ni Isabel sa isa sa mga salaysay na may petsang 6 na linggo lamang ang nakalipas. Naging iritable si Nanay Elena nang tanungin tungkol sa pamamalengke. Basa ko ng malakas. Ang aking boses ay nanginginig. Hindi niya matandaan kung ano ang binili o magkano ang nagastos. Nang sinubukan siyang tulungan ni Marco na ayusin ang mga resibo, inakusahan niya itong nagnanakaw sa kanya. Halos hindi ko na mahawakan ang papel sa tindi ng aking panginginig. Kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Ito ay hindi totoo, sabi ko. Hindi ko kailanman inakusahan si Marco ng pagnanakaw. Nanay! Ang boses ni Isabel ay malumanay, puno ng awa, na mas lalong nagpainit ng aking ulo. Sinabi niyo po iyon, nag-aalala po kaming lahat sa inyo. Iyon po ang dahilan kung bakit nagpasya si tatay na gumawa ng mga pag-aayos. Tinitigan ko siya. Ang babaeng ito na tinanggap ko sa aking pamilya.
Nakasalo ko sa hapagkainan. Na yumayakap sa akin tuwing Pasko. Ang taong nakatingin sa akin ngayon ay isang estranghero. Isang halimaw na nakasuot ng mukha ng aking manugang. Anong mga pag-aayos? Hirap kong tanong. Ang inyong asawa po ay nag-amyenda sa kanyang testamento upang magtatag ng isang trust, sabi ng abogado. Ang mga ari-arian ay pamamahalaan ng isang trustee sa kasong ito, ang inyong anak na si Marco, na may mga probisyon para sa inyong pangangalaga at mga gastusin sa pamumuhay. Pakiramdam ko ay umiikot ang silid. Kinapitan ko ang gilid ng mesa para suportahan ang aking sarili. Gusto nilang palabasin na hindi na ako mapagkakatiwalaan sa sarili kong pera. Na kailangan ko ng bantay. Na ako ay isa ng pasanin. Hindi po ito tungkol sa tiwala, mabilis na sabi ni Isabel. Ito po ay tungkol sa proteksyon. Mahal na mahal po kayo ni tatay, nanay. Gusto lang niyang masigurong maaalagaan kayo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang iproseso ang lahat. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay kasinungalingan. At sa pagmulat ko, may napansin akong isang bagay na lalong nagpanlamig sa aking dugo. Sa isang sulok ng silid-pulungan, sa isang maliit na mesa, may nakita akong isang maliit na recording device. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patuloy na kumikislap. Nire-record niyo ba ang pulong na ito? Tanong ko. Ang mga abogado ay tila hindi naging komportable. Ang kanilang mga ngiti ay nawala. Ito po ay standard practice para sa mga pag-aayos ng mana, sabi ng isa. Standard practice na i-record ang isang nagluluksa na byuda. Nang walang pahintulot niya? Bago pa man sila makasagot, isang mahinang katok ang narinig namin sa pinto. Sumilip ang isang sekretarya. Attorney De La Cruz, mayroon pong naghahanap sa inyo. Sabi po niya, importante. Kumunot ang noo ng abogado. Nasa kalagitnaan kami ng pulong. Sir, sabi po niya ang pangalan niya ay Lito Kowalski at may impormasyon daw po siya tungkol sa kasong ito. At sa isang iglap, nasaksihan ko kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Isabel. Para siyang masusuka. Para siyang nakakita ng multo. Ang bitag ay nakahanda na para sa akin. Ngunit hindi nila alam na ang aking tagapagligtas ay nasa labas lamang ng pinto. Ang pangalan ni Lito Kowalski ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid na parang isang malakas na kulog. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang mga abogado ay nagkatinginan. Ang kanilang propesyonal na pagkakalma ay biglang naglaho, napalitan ng halatang pagkalito at pagkataranta. Si Isabel naman ay parang isang estatwa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, nakatitig sa pinto, na para bang anumang sandali ay lalabas mula roon ang isang halimaw. At para sa kanya, marahil, si Lito nga ay isang halimaw, isang multo mula sa nakaraan na bumalik para sirain ang kanyang perpektong plano. Hindi ko kilala ang taong iyan, mabilis na sabi ni Attorney De La Cruz, pilit na ibinabalik ang kontrol sa sitwasyon. Sabihin mo sa kanya na abala kami. Mag-set na lang siya ng appointment. Ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Dahil sa sandaling iyon, isang bagong lakas ang bumuhos sa aking katawan. Ang takot na kanina'y gumagapos sa akin ay biglang nawala, napalitan ng isang matinding determinasyon. Ito na ang pagkakataon ko. Teka, sabi ko, dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa akin. Sa totoo lang, pagpapatuloy ko, ang aking boses ay matatag at malinaw. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ni Ginoong Kowalski. Nanay, sa tingin ko po ay hindi na kailangan, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay mas mataas at nanginginig. Dapat po ay mag-focus na lang tayo sa pag-ayos ng mga dokumentong ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay inanod na lamang ng hangin. Dahil sa pagitan ng nakabukas na pinto, lumitaw si Lito. Mas malinis na siya tingnan kumpara kanina sa paradahan, ngunit halata pa ring hindi siya nabibilang sa marangyang lugar na iyon. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang buhok ay maayos na, ngunit ang kanyang mukha ay dala pa rin ang marka ng hirap. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang mga mata ay puno ng dignidad. Yumuko siya ng bahagya sa akin, isang kilos ng paggalang. Ginang Santos, sabi niya,
Pasensya na po sa abala, pero mayroon po akong isang bagay na kailangan ninyong makita. Biglang tumayo si Attorney de la Cruz, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ginoo, trespassing ka, tatawagin ko ang security. Sige lang po, kalmadong sagot ni Lito, hindi man lang natinag sa banta. Pero bago niyo po gawin iyan, dapat malaman ni Ginang Santos na dala ko ang mga kopya ng orihinal na dokumento, ang mga totoong papeles, bago ninyo ito binago. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagtibok ng aking sariling puso sa aking mga tainga. Nakita ko kung paano nanigas ang mga abogado sa kanilang kinatatayuan. Nakita ko ang huling piraso ng kulay na tuluyang nawala sa mukha ni Isabel. Dahan-dahang kinuha ni Lito mula sa kanyang luma at gasgas na messenger bag ang isang Manila folder. Isang simpleng folder na naglalaman ng katotohanan. Gumawa ako ng mga kopya bago nila ako tinanggal sa trabaho, paliwanag ni Lito. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, umaalingaw-ngaw sa tensyonadong silid. Ito po, ang orihinal na huling habilin ng inyong asawa na may petsang 6 na buwan ang nakalipas. At ito naman, ang mga totoong medical report mula sa kanyang tunay na doktor, hindi ang mga pekeng dokumento na nilikha nila. Biglang tumayo si Isabel, ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. Nanghina siya at bahagyang umuurong. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng matatakasan. Umupo ka, Isabel, sabi ko. Ang aking boses ay mas matigas at mas malamig kaysa sa yelo. Isang boses na hindi ko alam na mayroon pala ako. Gugustuhin mong marinig ito. Binuksan ni Lito ang folder at inilabas ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay, na marahil ay sanay na sa hirap, ay maingat na inilapag ang mga papeles sa ibabaw ng mesa, sa harap ko. Ginang Santos, sabi niya, habang itinuturo ang mga abogado. Ang asawa ninyo po ay hindi kailanman binago ang kanyang testamento. Ang mga taong ito ay nakipagsabwatan sa inyong manugang upang lumikha ng mga pekeng dokumento. Pineke nila ang pirma ng inyong asawa at gumawa ng mga gawa-gawang medical report para palabasin na kinuwestiyon niya ang inyong katinuan sa pag-iisip. Kasinungalingan, sigaw ni Attorney de la Cruz, ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Ang taong ito ay halatang may sira sa pag-iisip. Mayroon kaming mga saksi sa mga pag-aalala ni Ginoong Santos tungkol sa kondisyon ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lito. Ang ibig niyo pong sabihin ay ang mga saksing binayaran ng inyong kumpanya? Tanong niya ng buong kalmaduhan. Dahil kung gusto ninyo, nasa akin din po ang mga resibo para sa mga pagbabayad na iyon. Checkmate. Iyon na ang huling dagok. Isang mahinang tunog ang narinig namin mula kay Isabel. Isang tunog ng pagkatalo. At bigla, tulad ng isang manikang pinutulan ng tali, bumagsak siya pabalik sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa isang sandali, inakala kong hinimatay na siya, ngunit ang kanyang mga mata ay dilat pa rin, galaw ng galaw, tulad ng isang hayop na nasukol sa isang bitag. Ang aking atensyon ay muling nabaling sa kanya. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, may isang tanong na kailangan kong malaman ang sagot. Bakit? Tanong ko sa kanya. Ang aking boses ay halos pabulong na lamang dahil sa bigat ng aking emosyon. Bakit mo ito ginawa sa akin, Isabel? Sa amin? Ang kanyang bibig ay bumuka at sumara ng ilang beses bago may lumabas na mga salita. Mga salitang halos hindi na marinig. May mga utang kami, nanay. Malaki. Ang bahay, ang negosyo ni Marco, lahat. Malulubog na kami. Kailangan namin. Kailangan ninyong magnakaw sa akin. Ako ang nagtapos para sa kanya. Ang katotohanan ay masakit, ngunit kailangan itong sabihin ng malakas. Inilagay ni Lito ang orihinal na testamento sa mismong harapan ko. Ang aking mga mata ay agad na napunta sa ibabang bahagi ng papel, sa pirma. Ang pamilyar na pirma ni Ricardo. Ang pirma na nakita kong isinulat niya ng libu-libong beses sa loob ng aming 42 taong pagsasama. Ang bawat kurba
Ang bawat linya, ito ay sa kanya. Totoo, walang bawas, walang daya. Sa pagkakita ko roon, sa wakas, bumuhos ang aking mga luha. Mga luha ng kalungkutan, oo, dahil miss na miss ko na siya. Ngunit kasama noon ay mga luha ng kontentamiento at pasasalamat. Dahil sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang tiwala sa akin ay buong-buo pa rin. Hindi siya nagduda, hindi niya ako itinakwil, at ang katotohanan iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng pera. Tumingin ako kay Lito, ang di inaasahang anghel na ipinadala sa akin. Hindi niya lang iniligtas ang aking mana. Iniligtas niya ang alaala ng aking asawa. Iniligtas niya ang aking dangal, ang aking pagkatao. Ang digmaan ay tapos na. Ang katotohanan ay nanalo. At ngayon, kailangan na naming harapin ang mga kahihinatnan. Ang hangin sa loob ng silid-pulungan ay mabigat, puno ng hindi masabing mga salita at ng bigat ng katotohanang nabunyag. Ang mga abogadong kanina'y puno ng kumpiyansa ay ngayon tila mga batang nahuli sa pagnanakaw, nag-iiwasan ng tingin at hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Si Isabel naman ay nanatiling nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig dahil sa tahimik na pag-iyak. Ang maskara ng isang perpektong manugang ay tuluyan ng natanggal at ang naiwan ay isang babaeng desperada at talunan. Ang aking mga luha ay tumigil na sa pagpatak. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan ng isip. Ngayon, ako na ang may kontrol. Ako na ang may hawak ng kapangyarihan sa silid na ito. Gaano katagal na yon na itong pinaplano? Tanong ko kay Isabel. Ang aking boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi siya sumagot, nagpatuloy lamang sa pag-iyak. Hindi ka dapat masasaktan, nanay, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang plano, aalagaan ka namin, ang trust ay magbibigay ng lahat ng kailangan mo. Ang kanyang mga salita ay lalo lamang nagpainit ng aking dugo. Ang katapangan ng kanyang mukha na kahit sa puntong ito ay sinusubukan pa rin niyang palabasin na ang kanyang ginawa ay para sa aking kapakanan. Habang kinokontrol ninyo ang bawat sentimo ng pera ng aking asawa, mariin kong sabi. Sa puntong iyon, si Lito, na kanina patahimik na nakatayo sa isang tabi, ay nagsalita. Isang trust na magbibigay sa inyo ng allowance na nagkakahalaga ng 50,000 piso kada buwan, Ginang Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Habang ang natitirang mahigit 100 milyong piso na mana ay dahan-dahang uubusin para bayaran ang kanilang mga utang sa credit card at mga sangla sa bahay. Nakita ko po ang mga kalkulasyon. Nakita ko ang plano. Ang bawat salita ni Lito ay isang panibagong patalim na tumusok sa aking puso. Hindi lang pala pagnanakaw ang kanilang plano. Ito ay isang mabagal na pagpatay sa aking kalayaan. Isang plano na gawin akong bilanggo sa sarili kong buhay, na nakadepende sa bawat sentimong ibibigay nila sa akin, habang nilulustay nila ang lahat ng pinaghirapan namin ni Ricardo. Si Attorney De La Cruz ay biglang nagsimulang mag-ayos ng mga papeles sa kanyang harapan, tila sinusubukang itago ang mga ebidensya. Ginang Santos, sabi niya, pilit nang umingiti. Sa tingin ko po ay nagkaroon lamang ng isang malaking hindi pagkakaunawaan. Marahil ay dapat nating i-reschedule ang pulong na ito kapag mas kalmado na ang lahat. Hindi, marin kong sabi. Ang isang salitang iyon ay pumutol sa lahat ng kanyang sinasabi. Hindi tayo aalis dito. Tatapusin natin ito. Ngayon din. Tiningnan ko silang lahat, isa-isa. Ang mga taong ito, ang mga taong sumubok na nakawin sa akin, hindi lang ang pera ng aking asawa, kundi pati na rin ang kanyang tiwala. Ang babaeng ngumingiti sa akin habang sa likod ko'y nagpaplano ng aking pagkasira. Ang mga abogadong handang yumurak sa kanilang sinumpaang tungkulin para sa pera. Ngunit tiningnan ko rin si Lito. Ang taong ito na walang makukuha at posibleng mapahamak pa sa kanyang ginawa. Ang taong isinugal ang kakarampot na natitira sa kanya para siguraduhing malalaman ko ang katotohanan. Isang taong mayaman sa konsensya, sa isang silid na puno ng mga taong dukha sa karangalan. Ang aking mga mata ay bumalik kay Lito. Siya ang aking naging gabay sa dilim.
Ano ang susunod na mangyayari ngayon? Tanong ko sa kanya. Ang tanong ay hindi lang para sa impormasyon. Ito ay isang pagkilala na siya, ang estrangherong ito, ang mas mapagkakatiwalaan ko kaysa sa sarili kong pamilya at mga abogado. Tiningnan ni Lito ang mga abogado nang may matinding pandidiri. Ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Tatawag na tayo ng pulis. Habang dahan-dahan niyang kinukuha ang kanyang luma at dekipad na telepono mula sa kanyang bulsa, isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Isabel. At pagkatapos noon, ang kanyang katawan ay bumagsak pasulong sa mesa. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang hinimatay. Ngunit habang nakatingin ako sa kanyang walang malay na katawan, wala akong naramdamang awa. Wala akong naramdamang pag-aalala. Ang naramdaman ko lamang ay isang malaking kalungkutan. Dahil ang babaeng bumagsak sa aking harapan ay hindi ang Isabel na aking kilala. Hindi siya ang manugang na minahal at tinanggap ko. Siya ay isang estranghero. Isang estrangherong nagsuot ng mukha ng aking manugang sa loob ng 8 taon. At sa pagdating ng mga pulis, malalaman ko kung gaano kalalim ang kanyang panlilinlang. Dumating ang mga pulis sa loob ng 20 minuto. Ngunit ang 20 minutong iyon ay parang ilang oras. Nagkamalay si Isabel, ngunit nanatili na lang siyang nakaupo, nakayuko, hindi na sinusubukan pang isuot ang kanyang maskara ng pagiging inosente. Ang matamis at maalagang manugang na akala ko'y kilala ko ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang taong hindi ko na makilala. Si Detective Sarah Reyes, isang babaeng halos kaedad ko na may mga matang mabait ngunit matalas ang humawak sa kaso. Matiyaga siyang nakinig habang ipinapaliwanag ni Lito ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinusuri ang bawat dokumento na dala niya ng may buong profesionalismo. Pagkatapos, bumaling siya sa akin. Ginang Santos, sabi niya, kailangan ko pong hingin ang inyong opisyal na salaysay. Magsimula po tayo sa simula, mula sa araw na nakilala ninyo ang inyong manugang. At habang sinisimulan kong ikwento ang nakalipas na 8 taon, napagtanto ko na kailangan kong muling suriin ang bawat alaala. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat salita. Alin ang totoo? At alin ang bahagi ng isang napakahabang panloloko? Ang plano nila ay gumuhuna. Ngunit ang aking gawain, ang pagbuo muli ng aking nawasak na tiwala at ng aking pamilya, ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang sumunod na mga araw ay tila isang mahabang panaginip, o mas tamang sabihing, isang bangungot kung saan ako ay gising. Ang pagpunta sa istasyon ng pulis para ibigay ang aking opisyal na salaysay ay isa sa pinakamabigat na bagay na ginawa ko sa aking buhay. Habang inuulit ko ang bawat detalye kay Detective Reyes, ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na muling sumusugat sa aking puso. Ngunit kailangan kong gawin ito, hindi lang para sa akin, kundi para kay Ricardo, para sa katotohanan. Sa tulong ng mga dokumentong dala ni Lito at sa kanyang matapang na testimonya, unti-unting nabuo ng mga pulis ang buong larawan ng panloloko. At habang lumalabas ang katotohanan, mas lalo akong nasasaktan. Dahil hindi lang pala ako ang biktima sa kwentong ito. Ang aking sariling anak, si Marco, ay isa rin palang biktima. Nalaman ko mula kay Detective Reyes kung gaano katalino at kasama ang plano ni Isabel. Hindi lang siya gumawa ng mga pekeng dokumento. Gumawa siya ng isang buong naratibo. Isang kwento ng kasinungalingan na maingat niyang itinanim sa isip ng kanyang asawa, ang aking anak, sa loob ng maraming buwan. Ayon sa investigasyon, nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mga aksidente na sinasadya pala ni Isabel. Minsan daw, itatago ni Isabel ang aking mga salamin sa mata at pagkatapos ay sasabihin niya kay Marco, kawawa naman si nanay, kanina pa niya hinahanap ang salamin niya. Nakalimutan na naman kung saan inilagay. O kaya naman, magluluto ako at pag alis ko ng kusina, bahagya niyang bubuksan ng gasol at pagkatapos ay tatawagin si Marco. Tingnan mo mahal, sasabihin niya na may halong pag-aalala. Naiwan na namang bukas ni nanay ang kalan. Muntik na tayong masunugan. Mga gawa-gawang kwento. Mga maliliit na lason. Paunti-unti.
Sinisira ang aking tiwala sa sarili kong isip. At ang anak ko, si Marco, naniwala siya. Paano nga naman hindi? Ang asawa niya ay perpekto sa kanyang paningin. Isang anghel na nag-aalala lamang para sa kanyang matanda ng ina. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga kwento tungkol sa pera. Sinasabi raw ni Isabel kay Marco na madalas daw akong humihingi sa kanya ng pera dahil nakakalimutan ko raw kung saan ko inilagay ang aking pitaka. O kaya naman, sasabihin niya na nagbayad daw ako ng doble sa Meralco dahil nalilito na raw ako sa mga bayarin. Lahat, kasinungalingan. Ginamit niya ang pagmamahal at pag-aalala ng aking anak para sa akin, bilang sandata laban sa akin. Pinaniwala niya si Marco na ang kanyang ama, si Ricardo, ay pumanaw na may mabigat na dalahin. Isang pag-aalala para sa kanyang asawang unti-unti nang nawawala sa sarili. At si Marco, dahil sa pagmamahal sa aming dalawa, ay naniwala. Naniwala siya na ang paglilipat ng kontrol ng mana sa kanya ay hindi isang pagnanakaw, kundi isang paraan para protektahan ako. Isang kilos ng pagmamahal. Ang sakit. Isang napakatinding sakit ang naramdaman ko para sa aking anak. Niloko siya, minanipula, ginamit. At ang gumawa nito ay ang babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Nalaman ko rin ang lalim ng kanilang problema sa pera. Hindi lang pala 17 milyong piso ang kanilang utang. Mas malaki pa. Ang negosyo ni Marco ay matagal nang lugmok, ngunit dahil sa kahihiyan, hindi siya nagsabi sa amin. At si Isabel, sa halip na tulungan siyang harapin ang katotohanan, ay pinili ang mas madaling daan. Ang daan ng panlilinlang. Ang mga mamahaling bakasyon nila sa ibang bansa. Ang mga bagong kotse, ang mga branded na gamit. Lahat pala ay binili gamit ang perang hindi kanila. Lahat ay isang malaking pagkukunwari. Sila ay nabubuhay sa isang kastilyong gawa sa kasinungalingan at ang pundasyon ng kastilyong iyon ay malapit ng gumuho. At para mailigtas ang kanilang sarili, nagpasya silang isakripisyo ako. Habang pauwi ako mula sa istasyon ng pulis, ang aking isip ay puno ng mga tanong. Paano ko haharapin ang aking anak? Paano ko sasabihin sa kanya na ang babaeng kanyang pinakasalan ay isang ahas? Paano namin muling bubuuin ang aming nasirang pamilya? Ang sagot ay hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan naming mag-usap. Kailangan naming harapin ang katotohanan ito nang magkasama. Sa loob ng 3 araw, hindi ko sinagot ang mga tawag ni Marco. 17 missed calls. Bawat tunog ng telepono ay parang isang karayom na tumutusok sa aking dibdib. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa alam kung ano ang sasabihin. Kailangan ko munang pakinggan ang sarili kong puso. Kailangan kong hanapin muli ang aking lakas. Sa mga araw na iyon, si Lito ang naging kasama ko. Dinalhan niya ako ng mga kopya ng iba pang dokumento na nahanap niya. Tinitiyak niya na ako ay ligtas. Ang taong ito, na dati isang estranghero, ay naging isang kaibigang mas mapagkakatiwalaan ko pa kaysa sa sarili kong pamilya. Isang malaking kabalintunaan. At sa 3 araw, sa eksaktong 2:00 ng hapon, tumunog ang doorbell. Alam ko na, sila na yon. Sumilip ako sa peephole. Si Marco, ang kanyang mukha ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at sa tabi niya, si Isabel. Mas maliit, mas marupok tingnan kaysa dati. Binuksan ko ang pinto, ngunit hindi ko sila pinapasok. Nanay, ang basag na boses ni Marco. Kailangan po nating mag-usap. Tiningnan ko ang aking anak. Hinanap ko ang lalaking pinalaki ko. At sa likod ng kanyang pagod at gusot na itsura, nakita ko pa rin siya. Ang aking Marco. Ngunit nakita ko rin ang sakit, ang kahihiyan, ang pagsisisi. Pinapasok ko sila, umupo sila sa sopa. Ang parehong sopa kung saan unang dinala ni Marco si Isabel para ipakilala sa amin ni Ricardo. Ang parehong sopa kung saan kami nagkwentuhan at nagtawanan bilang isang pamilya. Ngayon, ang sopa na iyon ay tila isang lugar ng paglilitis. Si Marco ang unang nagsalita. Sinabi na po sa akin lahat ni Detective Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tungkol sa mga pekeng dokumento, sa mga kasinungalingan tungkol sa pagbabago ni tatay sa testamento. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga braso ay magkasalikop.
Wala akong kaalam-alam, nanay, pagpapatuloy niya. Sumusumpa po ako. Wala akong ideya na ginagawa ni Isabel ang mga iyon. Tiningnan ko siyang mabuti. Ang anak na iniluwal ko, minahal at inalagaan. Pero alam mo ang tungkol sa mga utang, sabi ko. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Ang kanyang mukha ay gumuho. Opo, halos pabulong niyang sagot. Nalulunod na po kami, nanay. Ang negosyo, ang mga utang, lahat. At nahihiya po akong sabihin sa inyo at kay tatay. Ang kahihiyan, ang pride ng isang lalaki. Iyon pala ang ugat ng lahat. Kaya noong nagkasakit si tatay, sabi ko, naisip ninyo ang mana. Hindi po sa ganoong paraan, mabilis niyang sabi. Kung ganoon, paano? Tanong ko. Si Isabel, na kanina patahimik, ang nagsalita. Marco, sabihin mo sa kanya ang totoo. Lahat. Tumingin ako sa kanya, nagulat. Ang babaeng nakaupo sa aking sopa ay tila ibang tao na. Wasak, talunan. Nang malaman po namin na may taning na ang buhay ni tatay, sabi ni Marco, nagsimula po akong magpanik. Kung ano ang mangyayari sa inyo kapag nawala na siya. Mag-isa ka na lang sa malaking bahay na ito? Ako ay 64 na taong gulang, Marco. Hindi 94, putol ko. Alam ko po, pero si Isabel, nagsimula siyang magbanggit ng maliliit na bagay. Mga pagkakataon daw na tila nalilito o nakakalimot kayo. Sinabi niya na si tatay mismo raw ang nag-aalala sa inyo. Ang galit ko ay muling nag-alab. Anong maliliit na bagay? Tiningnan niya si Isabel, pagkatapos ay sa akin. Tulad po noong nakalimutan niyo raw ang dinner plans natin noong Pasko? O noong hindi niyo matandaan ang pangalan ng aso ng kapitbahay? O noong inilagay niyo raw ang gatas sa aparador? Hindi ako makapaniwala. Marco, ikaw ang nag-cancel ng dinner dahil nagkasakit si Isabel. Ang pangalan ng aso ng kapitbahay ay si Bantay. At alam na alam ko yon. At ang paglalagay ng gatas sa aparador, minsan lang iyon nangyari pagkatapos kong maghapong mag-garden. Hindi iyon senyales ng pagiging ulyanin. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay totoo. Pero sabi ni Isabel, nagsinungaling si Isabel, sabi ko ng diretsahan. Tungkol sa lahat. Si Isabel ay muling umiyak. Binaluktot ko ang mga pangyayari, bulong niya. Kinuha ko ang mga normal na bagay at pinalabas kong sintomas ng demensya. Pinalabas kong may problema kung saan wala naman. Tumingin si Marco sa kanyang asawa na para bang ngayon lang niya ito nakita. Bakit mo ginawa iyon? Dahil desperada na ako, sigaw ni Isabel. Dahil mawawala na sa atin ang lahat. At naisip ko, kung maniniwala ka na kailangan ng nanay mo ng tulong sa pamamahala ng mana, mas madali kang papayag na tayo na lang ang humawak. Humawak? Ulit ko. O magnakaw? Hindi po, mahina niyang protesta. Aalagaan ka namin? Sa ilalim ng inyong kontrol, sabi ko. 50,000 piso kada buwan habang ginagamit ninyo ang pera ni Ricardo para bayaran ang inyong mga utang. Ang ulo ni Marco ay biglang umangat. Anong sinasabi mo? Tanungin mo ang asawa mo, sabi ko. Tanungin mo siya tungkol sa trust na ipinahanda niya. Tanungin mo siya kung magkano ang mapupunta sa akin habang kayo ay nagpapakasasa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang katotohanan. Ang kabuuang bigat ng panloloko ay sa wakas, bumagsak sa kanya. Hindi lang siya niloko tungkol sa aking kalusugan. Niloko siya tungkol sa pinakalayunin ng lahat. Isabel, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi siya makatingin sa kanyang asawa. Sinabi ng abogado na iyon daw ang pinakamagandang paraan para protektahan ang interes ng lahat. Interes ng lahat? Sumabog si Marco, tumayo mula sa sopa. Pinaplano mong nakawin ang mana ng nanay ko. Nalulunod na tayo, sigaw pabalik ni Isabel. Palugi na ang negosyo mo, may utang tayo sa lahat at masyado kang mayabang para humingi ng tulong. Sinusubukan ko lang tayong iligtas. Sa pamamagitan ng pagsira sa nanay ko? Ang sakit sa boses ni Marco ay tumagos sa aking puso. Nakita ko ang realisasyon sa kanyang mga mata. Hindi lang kung ano ang ginawa ni Isabel, kundi kung paano siya ginamit nito. Kung paano ginamit ang pagmamahal niya sa akin laban sa aming dalawa.
Marco, mahinahon kong sabi, umupo ka. Bumalik siya sa sopa, parang isang taong nalaman na ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Gusto kong maintindihan ninyo, sabi ko. Ang inyong ama, hindi kailanman nagduda sa akin. Kahit isang beses, hindi niya binago ang kanyang testamento. Ang lalaking kilala ninyo, ang amang nagpalaki sa iyo. Ang lalaking iyon ay buong-buo ang tiwala sa akin hanggang sa araw na siya ay namatay. At sa sandaling iyon, bumuhos ang luha ng aking anak. Humagulgol siya na parang isang batang maliit. Patawad po, nanay, patawad. Naniwala po ako sa kanya. Sana mas pinagkatiwalaan ko kayo. Sana nga, sang-ayon ko. Pero napakagaling niya sa kanyang ginawa. Tiningnan ko si Isabel. Gaano katagal mo na itong binalak? Tanong ko. Kailan mo na pagdesisyonan na ako ang kalaban? Hindi po kayo ang kalaban, sabi niya. Ngunit nang lumaki ang mga utang, nang malaman namin kung gaano kalaki ang mana, iba na ang naging tingin ko. Ang mana ng asawa mo ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso, Elena. Ang perang iyon ay kayang lutasin ang lahat ng aming problema. Ang perang iyon ay ang pinaghirapan ni Ricardo sa buong buhay niya, sabi ko. Pera na inipon niya para ako ay mabuhay ng komportable pagkatapos niyang mawala. Hindi niyo po kailangan ng 100 milyon, sabi ni Isabel, isang kislap ng dati niyang hinanakit ang lumabas. Simple lang po kayong mamuhay. Ang perang iyon ay matutulog lang sa bangko habang kami ay mawawalan ng bahay ng lahat. At iyon na, ang totoong Isabel. Ang babaeng naniniwala na mas karapat-dapat siya sa pera ng aking asawa kaysa sa akin. Dahil gagastusin niya ito habang ako ay mag-iipon. Tiningnan ni Marco ang kanyang asawa na para bang isang halimaw ang kanyang nakikita. Isabel, paano mo naisip iyan? Tumahimik ang silid. Sa wakas, si Marco ang nagsalita. Nanay, ano na po ang mangyayari ngayon? Ito ang tanong na kinatatakutan ko. Dahil ang totoo, hindi ko alam. Ang katahimikan sa aking sala ay tumagal ng parang ilang oras. Si Marco ay nakaupo na may takip ang mukha ng kanyang mga kamay, habang si Isabel ay nakatitig lamang sa sahig, ang kanyang mga luha ay tuyo na. Nanatili akong nakatayo, naghihintay. Naghihintay kung sino sa kanila ang unang magsasalita, kung sino ang magpapakita kung sino talaga sila sa ilalim ng lahat ng kasinungalingan at desperasyon. Si Marco ang bumasag sa katahimikan. Ano po ang gusto ninyong gawin namin, nanay? 3 gabing walang tulog ang ginugol ko sa pag-iisip sa tanong na iyan. Ano nga ba ang gusto ko? Katarungan? Paghihiganti? O isang bagay na mas mahirap ipaliwanag? Ang pagpapanumbalik ng tiwala na maaaring imposible ng muling buuin? Gusto ko ang katotohanan, sabi ko. Lahat ng ito. Bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon, bawat sandali na pinili mong pagdudahan ako sa halip na pagkatiwalaan. Sasabihin ko po sa inyo ang lahat, sabi ni Marco. Pero nanay, sumusumpa po ako. Akala ko po ay pinoprotektahan ko kayo. Kinumbinsi ako ni Isabel na si tatay ay nag-aalala sa inyong memorya. Paano? Tanong ko. Ano ang eksaktong sinabi niya sa iyo? Sinabi niya na nabanggit daw ito ni tatay sa kanya sa isa sa mga pagbisita nila sa doktor, na nag-aalala raw si tatay na iwanan kang mag-isa na may ganoong kalaking responsibilidad. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Si Isabel, kasama ni Ricardo sa mga pagbisita sa doktor. Minsan, sabi ni Marco, kapag hindi ako makaalis sa trabaho, siya ang nag-aalok na ihatid si tatay. Tumingin ako kay Isabel. Ginamit mo ang sakit ng aking asawa, sabi ko. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Wala pong sinabing ganoon si tatay, pag-amin niya. Pero napakahina na niya noong mga huling buwan, kaya madaling magmungkahi na marahil ay dapat niyang isipin kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos niyang mawala. Magmungkahi kanino? Tanong ko. Kay Marco. Sagot niya. Pag-uwi namin mula sa mga appointment, babanggitin ko ang mga bagay-bagay, mga komento tungkol sa kung gaano nakahina si tatay, kung gaano siya nakadepende sa iyo. Pinalabas kong si tatay ang nag-aalala na maging pabigat sa iyo. Ang pagkakanulo. Mas malalim pa kaysa sa aking inakala. At naniwala ka sa kanya, sabi ko kay Marco. Napakabagal po ng proseso, nanay.
sabi niya. Hindi niya direktang sinasabi na may problema kayo. Parang nag-aalala lang siya. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ng magmukhang may pattern. Ang mga litrato. Kailan mo ako sinimulang sundan? Tanong ko kay Isabel. 4 na buwan na po ang nakalipas, sabi niya. Sinabi ng mga abogado na kakailanganin namin ng dokumentasyon kung hahamunin namin ang iyong kakayahan sa pag-iisip. Hahamunin ang aking kakayahan? Ulit ko. Pinaplano ninyong ideklara akong wala sa tamang pag-iisip? Hindi! Mabilis na sabi ni Marco. Hindi iyan ang pinag-usapan namin. Iyan mismo ang pinag-usapan natin. Sigaw ni Isabel, humarap sa kanyang asawa. Marco, tigilan mo na ang pagkukunwari. Pinag-usapan natin ang pag-set up ng isang conservatorship para masigurong protektado ang iyong ina sa paggawa ng masamang desisyon sa pera. Namutla si Marco. Akala ko tutulungan lang natin siyang mamahala, hindi para alisin ang kanyang mga karapatan. Pareho lang yon, sabi ni Isabel. Responsable, sabi ko. Ang ibig mong sabihin para bayaran ang inyong mga utang? Ang mga utang ay sumisira sa atin, sabi ni Isabel. May ideya ka ba kung ano ang pakiramdam na mawala ang lahat? May ideya ka ba kung ano ang pakiramdam na malaman na ang sarili mong pamilya ay nagpaplano laban sa iyo? Ganti ko. Na malaman na ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ay pinaplanong ideklara kang baliw para nakawin ang iyong pera? Wala kaming nanakawin, protesta ni Marco. Marco, sabi ko, mas malumanay na ngayon dahil nakikita kong sa wakas ay naiintindihan na niya. Ang trust na idinisenyo ni Isabel at ng mga abogado ay magbibigay sa akin ng 50,000 piso kada buwan. Pagkatapos mabayaran ang inyong mga utang, ano ang matitira? Tinitigan niya ako, ang buong implikasyon ay sa wakas, lumulubog sa kanyang isipan. Wala nang matitira. Wala, kumpirma ko. Ang iyong ama ay nagtrabaho sa loob ng 45 taon. Ang plano ng iyong asawa ay uubusin iyon sa loob ng 5 taon. Tumayo si Isabel, galit. Madali lang para sa iyong humusga, Elena. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng desperasyon. Tama ka, sabi ko. Hindi ko alam ang pakiramdam na iyan. Pero alam ko ang pakiramdam ng pinagtaksilan. At alam ko ang pakiramdam na matuklasan na ang taong tinanggap ko sa aking pamilya ay handang sirain ako para iligtas ang kanyang sarili. Hindi kita sinusubukang sirain. Sa kapahamakan ng aking buhay, sabi ko. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na pagkilala sa mga mata ni Isabel. Sa wakas, naintindihan niya kung ano ang kanyang ginawa. Tumayo si Marco at naglakad papunta sa bintana. Ano na ang mangyayari sa atin ngayon, nanay? Sa ating pamilya? Ito ang tanong na kinatatakutan ko. Dahil lang totoo, hindi ko alam kung kaya pa naming bumalik mula dito. Ang mga abogado ay haharap sa mga kasong kriminal, sabi ko. At si Isabel, tanong ni Marco. Depende sa kung ano ang gagawin niya, sabi ko. Sinabi sa akin ni Detective Reyes na kung makikipagtulungan siya ng buo sa investigasyon, ang district attorney ay maaaring mag-alok ng isang plea agreement. Kung hindi, haharapin mo ang buong bigat ng batas. Anong klaseng plea agreement? Tanong ni Isabel. Hindi ko alam, pag-amin ko. Pero Isabel, kahit na makaiwas ka sa kulungan, hindi ito basta-basta mawawala. Sinubukan mo akong nakawan. Minanipula mo ang aking anak. Alam ko, bulong niya. Talaga ba? Tanong ko. Dahil kanina lang, ipinagtatanggol mo pa ang iyong ginawa. Tumingin siya sa akin na may tunay na pagsisisi. Nagkamali po ako. Nakikita ko na ngayon. Isang pag-amin. Walang dahilan. Walang pagdadahilan. Nanay, sabi ni Marco, may pag-asa pa ba na maayos natin ito? Tiningnan ko ang aking anak. Pagkatapos ay kay Isabel. Hindi ko alam, tapat kong sabi. Pero alam ko kung ano ang kailangang mangyari muna. Hinihintay nila akong magpatuloy. Kailangang harapin ni Isabel ang mga kahihinatnan ng kanyang ginawa. At ikaw, Marco, kailangan mong magpasya kung kaya mong manatiling kasal sa isang taong kayang gawin ito sa iyong ina. Nanay, asawa ko po siya.
Mahal ko siya. Alam ko, malumanay kong sabi. Ngunit ang pag-ibig ay hindi laging sapat. Ang tiwala ang pundasyon ng anumang relasyon. At hindi lang ako ang pinagtaksilan niya. Minanipula ka niya. Ginamit ka niya. Kaya kong magbago, desperadong sabi ni Isabel. Kaya kong muling makuha ang inyong tiwala. Kaya mo ba? Tanong ko. Dahil hindi ito isang sandali ng kahinaan, Isabel. Ito ay buwan ng pagpaplano. Ito ang pinili mong maging. Ano ang gusto ninyo mula sa amin? Tanong ni Marco. Gusto kong pumili kayo, sabi ko. Pareho kayo. Pumili kung sino ang gusto ninyong maging. Mga taong kayang harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon o mga taong patuloy na gagawa ng mga dahilan. Hindi ito ang sagot na gusto nila. Pero ito lang ang mayroon ako. Dahil ang totoo, hindi ako makakapagdesisyon para sa kanila. Ang kaya ko lang gawin ay magpasya kung ano ang handa kong tanggapin sa aking sariling buhay. At hindi ko na handang tanggapin ang pagtataksil mula sa mga taong nagsasabing mahal ako. 6 na buwan ang lumipas, mabilis. Ngunit sa bawat araw na lumipas, dahan-dahang naghilom ang mga sugat. Nakaupo ako sa aking hardin sa isang malamig na umaga ng Oktubre. Pinagmamasdan ng mga dahon na nag-iiba ng kulay. Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagtuturo sa atin ng mga aral. Ang mga bagay na akala natin permanente ay maaaring magbago. Si Isabel ay tinanggap ang plea agreement. 3 taong probation, 500 oras ng community service, at ang buong pagsasauli ng mga legal fees na ibinayad sa De La Cruz and Associates. Ang mga abogado ay nakulong. Si Attorney De La Cruz ay nakakuha ng 4 na taon. Ang kanyang mga kasama, 2 taon bawat isa. Si Lito ang naging susi sa kanilang pagkakasentensya. Ang kanyang detalyadong dokumentasyon at matapang na testimonya ang nagsiguro na hinarap nila ang buong bigat ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang legal na resolusyon ay isang bahagi lamang ng kwento. Ang tunay na paghilom ay mas matagal at nagpapatuloy pa rin. Si Marco ay lumipat mula sa bahay na ibinahagi nila ni Isabel 3 linggo pagkatapos ng aming paghaharap. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na apartment. Sinusubukang alamin kung sino siya nang wala ang bigat ng manipulasyon ng kanyang asawa. Ang kanilang diborsyo ay malapit nang matapos. Sa proseso, mas marami pang panloloko ang natuklasan ni Marco. Mga credit card na binuksan sa kanyang pangalan nang wala siyang kaalam-alam. Mga pautang na kinuha laban sa kanyang negosyo. Mga gastusin na itinago sa kanya ni Isabel sa loob ng maraming taon. Inalok ko siyang tulungan sa mga utang, ngunit tumanggi siya. Nanay, hindi ko po maaaring kunin ang pera ninyo para linisin ang gulo na ginawa ng asawa ko, sabi niya. Kailangan kong ayusin ito ng mag-isa, sa tamang paraan. Iginagalang ko ang desisyong iyon kahit na masakit na makita siyang nahihirapan. Ibinenta niya ang bahay, nagmamaneho ng isang lumang kotse at nagtatrabaho ng 16 na oras sa isang araw para muling buuin ang kanyang negosyo. Ngunit may iba na sa kanya ngayon. Isang pakiramdam ng integridad na nagpapaalala sa akin ng lalaking pinalaki ko. Si Lito ay naging isang di inaasahang bahagi ng aking buhay. Kinuha ko siya bilang isang part-time na hardinero at nakatira siya sa maliit na apartment sa itaas ng workshop ni Ricardo. Ang makita siyang magbago mula sa isang desperadong tao na nakatira sa kanyang sasakyan tungo sa isang taong may katatagan at layunin ay isa sa iilang magagandang bagay sa mahirap na panahong ito. Ginang E, tawag niya sa akin isang umaga. Kamusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Ngayon ang araw na si Isabel ay magsisimula sa kanyang community service. Itinalaga siya sa isang local food bank na tumutulong sa mga taong walang tirahan. Mga taong tulad ni Lito, ilang buwan lamang ang nakalipas. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa amin. Sana may matutunan siya, sabi ni Lito. Hindi lahat ng desperado ay gumagawa ng mga desisyong ginawa niya. Totoo iyon. Nawalan si Lito ng lahat, ngunit hindi niya nawala ang kanyang konsensya. Isang hapon, dumating si Marco sa aking bahay. Mas maganda na ang kanyang itsura. Maganda ang pakiramdam ko, nanay, sabi niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay nabubuhay ako para sa sarili ko.
Ipinakita niya sa akin ang isang larawan ng isang maliit na storefront na may nakapintang Santos Consulting. Kahapon ko po pinirmahan ang lease, sabi niya, puno ng pagmamalaki. Ipinagmamalaki ka ng iyong ama, sabi ko. Sana nga po, sabi niya. Iniisip ko siya palagi, ang mga aral na itinuro niya sa akin. Nawala ako sa landas ng ilang sandali. Nawala tayong lahat, malumanay kong sabi. Ngunit natagpuan natin ang daan pabalik. Hinawakan niya ang aking kamay. Nanay, mapapatawad niyo po ba ako? Totoong kapatawaran? Anak, maingat kong sabi, ang pagpapatawad ay isang desisyon na ginagawa ko araw-araw. Minsan, mas madali. Minsan, mas mahirap. Ngunit oo, pinapatawad kita dahil nakikita kong biktima ka rin. Kasalanan ko pa rin po, sabi niya. Dapat sana, sang-ayon ko. Ngunit hindi mo ginawa at hindi natin mababago iyon. Ang kaya nating gawin ay bumuo ng isang bagay na mas mabuti. At paano po si Isabel? Tanong niya. Mapapatawad niyo po ba siya? Hindi ko alam, sagot ko. Ang ginawa niya ay kalkulado, malupit. Pinalaya ko na ang galit, ngunit hindi iyon kapareho ng pagpapatawad. At tiyak na hindi ito kapareho ng tiwala. Si Isabel ay hindi na kailanman magiging malugod sa aking buhay. Ngunit hindi ko hahayaang nakawin pa niya ang aking kapayapaan. Naintindihan niya. Pagkaalis niya, naglakad-lakad ako sa aking bahay. Ang tahanang binuo namin ni Ricardo. Ang mga silid ay tahimik, ngunit hindi malungkot. Akala ko, ang pagkawala ni Ricardo ay nangangahulugan ng pag-iisa. Ngunit natuklasan kong hindi ako nag-iisa. Mayroon akong mga tao sa aking buhay na tunay na nagmamalasakit. Si Lito. Ang aking anak na si Marco. Maging si Detective Reyes na tumatawag pa rin para kumustahin ako. Mayroon akong buhay na puno ng layunin. Nagsimula akong mag-volunteer sa food bank kung saan naglilingkod si Isabel. Tinutulungan ko ang ibang mga nakatatanda na makilala at maiwasan ang mga panlulokong pinansyal. Ang pinakamahalaga, nabawi ko ang aking sariling kwento. Sa loob ng maraming buwan, si Isabel ay nagsulat ng isang naratibo kung saan ako ay isang matandang ulyanin. Ngunit hindi iyon totoo. Ako ay isang malakas at matalinong babae na nakaligtas. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa beranda, pinapanood ang mga bituin, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ganap na kapayapaan. Ang pag-ibig ni Ricardo ay nabubuhay sa seguridad na ibinigay niya. Sa mga aral na itinuro niya sa aming anak, sa magandang buhay na aming binuo. Ang plano ni Isabel ay nabigo, hindi lang dahil nabunyag ito, kundi dahil ang pundasyong itinayo namin ni Ricardo ay mas matibay kaysa sa mga kasinungalingang sinubukan niyang itayo sa ibabaw nito. Ako ay 64 na taong gulang. At ngayon pa lang nagsisimula ang pinakamagandang kabanata ng aking buhay. Ako ay malaya. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas. Minsan, kapag nakaupo ako dito sa aking hardin, pinagmamasdan ang mga bulaklak na itinanim namin ni Ricardo. Iniisip ko kung gaano kabilis magbago ang lahat. Ang hardin na ito ay naging saksi sa aking pinakamatinding kalungkutan. At ngayon, ito rin ang saksi sa aking muling pagsilang. Ang aming ugnayan ni Marco, unti-unti naming binubuo muli. Bawat linggo nagkakape kami. Nag-uusap, walang kasinungalingan, walang pagkukunwari. Ang pag-uusap namin ngayon ay totoo, kahit na minsan ay masakit. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagsisisi, ngunit nakikita ko rin ang paggalang. At ang pagmamahal. Ang pagmamahal na naligaw ng landas, ngunit ngayon ay dahan-dahang bumabalik. Iyon ay sapat na para sa akin. Si Isabel? Nakikita ko siya minsan kapag nagvo-volunteer ako sa food bank. Hindi kami nag-uusap. Isang tango lamang, isang sulyap ng pagkilala. Galit? Wala na. Ang bigat ng galit ay matagal ko nang ibinaba. Dahil napagtanto ko na ang pagpapatuloy sa pagkasuklam sa kanya ay parang pag-inom ng lason at pag-asang siya ang mamatay. Ngunit pagpapatawad? Iba iyon. Siguro, balang araw, darating din iyon. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan. At hindi ko hahayaang sirain pa iyon ni Numan. Sa gitna ng lahat ng ito,
natagpuan ko ang isang bagong layunin. Hindi ko inakala na sa edad na 64, mayroon pa pala akong maibibigay. Sa tulong ni Detective Reyes, sumali ako sa isang grupo na tumutulong sa mga kapwa ko senior citizen para turuan silang makilala at maiwasan ang mga panlolokong pinansyal. Ang aking masakit na karanasan ay naging isang aral para sa iba, isang babala, isang kalasag. At si Lito, ang aking anghel na walang pakpak. Siya na ang nag-aalaga sa hardin na ito. Ang kanyang presensya ay isang paalala na ang kabutihan ay maaaring matagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang plano nila ay nakawin ang mana ni Ricardo. Ngunit nabigo sila dahil ang tunay na mana na iniwan niya sa akin ay hindi ang pera sa bangko. Ito ay ang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Ito ay ang katatagan na harapin ang katotohanan. Hindi na ako ang biktima sa kwentong ito. Hindi na ako ang matandang ulyanin na kanilang ipininta. Ako si Elena, isang ina, isang byuda, isang kaibigan, isang survivor. At ako ay malaya. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aking kwento. Naway nagbigay ito sa inyo ng pag-asa at lakas, tulad ng ibinigay ninyong lakas sa akin. At ngayon, nais kong marinig ang sa inyo. Ano ang nagbibigay sa inyo ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok? Mag-comment po kayo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon na muling bumangon.